Bago mo nakilala ang Panginoon, ano ang estado ng buhay mo? Dati, maghalaga lang ako sa amin. Yung naglalaro sa college, laro ng patintero, jackstone, gano'n. Mga laro kong bata. Yun lagi lang walang ginagawa. Makikipagpuntahan sa mga kaklase, tapos babaero. Bago ko nakilala si Lord, siguro, iyakalin tulad ko yung sarili ko sa isang bola. Alam mo yung wala sa direksyon. Araw-araw nabubuhay ka pero hindi mo alam. Parang may kulang sa buhay mo. Kung nakakagawa ka ng mali, okay lang sa'yo. Kung nakakagawa ka ng tama, okay lang din. Ganun yung buhay ko dati. Parang wala pa akong pakialam. Estado ko po sa buhay ko. Hindi pa pwedeng lang yung hindi marunong magtimba, hindi marunong magdasal. Tsaka wala akong ginagawa ko lang hindi. Ano lang, magbigal eh. Paano mo nakilala ang Panginoon? Nung first year ako, pumunta sila pastor at saka dito sa amin. Sabi nila, kung nais daw ba namin mag-join sa kanila. Tapos, doon na yung time na parang nare-realize ko na dahil sa pagbabible study nila, nakikilala ko ng Panginoon. Nakilala ko si Lord, sa Bible study sa classmate ko, si Rachel, sa every Friday. Nakilala ko sa Bible study. And nung second year, dumating sila sa Lord para yun sa buhay namin. Sila yung nag-motivate sa amin makilala ko. Nung third year, pumunta sila. Akala ko po yung wala ko ng makasama ko mga So, ngayon nakilala mo na ang Panginoon, paano mo siya nais paglingkuran? Nakilala ko na yung sabi ko. Siyempre, pag-inig ko lang sa siya, sa lahat ng mga kaya ko, ibigay ko yung sarili ko sa kanya. Ipa-prioritize ko siya, even though nakapalit nito mga achievements sa buhay na wala namang kinalaman sa akin. Nung makilala ko siya, pinag-isiguro ako sa pagbenta, ano talaga, Paano mo pinapahalagaan yung talento na binigay sa'yo? bilang papatuloy ko yung pagtutulog ko ng pinapalaga ko doon sa pinapalaga ko doon sa mga na pag-awit sa kanya saka pag-worship sa kanya. Paano mo ginagamit yung talent na binigay sa'yo ni Lord? kumakanta ako para sa kanya. Kahit hindi naman maganda ng Siyempre, mag-request pa rin siya sa lahat ng mga kaya ko. Ibigay ko yung sa'yo
kanya, ipa-prioritize ko siya, even though na kapalit nito yung mga achievements ko sa buhay na wala namang kinalaman sa akin. Bakit nais mo kumanta? Para po sa akin kasi po pa yung pag-awit ko, ito po yung isa ko sa way para mapakita kay Lord na yung binigay niya sa akin talent, magamit ko para sa kanya. Tsaka ito rin yung way ko kay Lord para worship siya, tsaka mas sa lalaki. Parang tayo, na kaya kong cover para kay Lord kasi parang naman ako, wala akong kaya trabaho, wala pa akong pista. So, makanta muna ako para sa kanya. Pag the near future, siguro, mag-isa na rin ako sa mga fan, ganon. So, basta. Yun na nga, nasabi ko na kanina na to serve our Lord. Dahil sa naman siya na naibigay ko sa kanya yung buong talento ko, mapag-impuran ko siya kahit man lang doon sa isa sa mga talentong ibinigay niya sa akin na para mapupurihan siya saka mapasalamatan na rin sa lahat ng ginagawa niya sa buhay. Nais kong kumanta kasi alam mo yung music kapag sa puso mo, yung pag-serve kasi kay Lord, hindi lang siya in terms of dasal, mga ganon. Siyempre, kailangan mo din i-express yung sarili mo sa pamamagitan ng pagkanta. Pag kumakanta ka kasi, yung soul mo, parang nagagamit mo siya sa pakikipag-usap kay Lord through song. Bakit nais mong tumugtog? Kasi yung binigay niyang talento para sa akin, pinabalik ko lang sa kanya.